Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Sir Chinky, lunes na lunes pero hirap na hirap ako bumangon, kumilos at simulan ng araw na ito. Paano lalabanan ang katamaran? Yes! Alam nyo, Monday na Monday, minsan napakahirap talaga bumangon, di ba? Pero don't worry, we all experience yung tinatawag nating Monday blues. Bakit nga ba tayo minsan tinatamad? Syempre naman, minsan napasarap ang ating weekend, no? Nagkakaroon tayo ng hangover. Pagkatapos ng 2 araw ng, syempre, para relax, pero ang hirap talaga bumalik sa grind. Pangalawa, kasi kulang tayo sa purpose. Oo, kasi yung parang feeling mo, di mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Parang feeling mo, parang wala kang layunin sa buhay. At minsan, ito lang ang reality. Sa sobrang dami ng problema, sobrang dami ng task, di ba? Sobrang dami ng babayarin. Parang, oh no, ayan na naman po. Balik na naman po tayo sa reality. Pero ang good news, hindi nyo kailangan magpatalo sa katamaran. Anong gagawin po natin? Ang unang gagawin po natin, kung kayo po ay tinatamad, ang unang gawin nyo po, gamitin nyo yung tinatawag na 5-minute rule. Ano tong 5-minute rule na ito? Ang 5-minute rule, napaka-effective po yan. Kung sobrang tamad ka na magsimula, tell yourself that you will work, di ba, in 5 minutes. Ang madalas po mangyari, timeran mo yung sarili mo. Basta sa loob ng 5 minuto, umpisa mo na, gagawin mo na, at babangon ka. Sa totoo lang, pag hindi ka pa gumalaw, within 5 minutes, walang mangyayari po talaga. And then on top of that, ang kailangan po natin gawin, kailangan bago pa mag-Monday, magplano na po tayo. Gawin po natin Sunday pa lang, Sunday night, iset mo na kung anong gagawin mo for the whole week. Paggising mo ng Monday, talagang nakafocus ka na. Alam mo na agad kung anong gagawin mo. Pangatlo, avoid distractions. Bawasan muna natin yung pag-Netflix. Yung kunyari, like for example, yung pag-chichillax, di ba? Yung paglalaro ng mga apps. Nako, alam mo, pagka bumalik po tayo dyan, yung pinakaumpisa talaga, napakahirap po talaga bumangon. Syempre naman, napakalaga rin. Paligiran mo yung sarili mo ng mga taong seryoso sa trabaho. Paligiran mo yung sarili mo sa mga taong talagang masisipag at di tatamad-tamad. Alam nyo, pag yan po ang mga ginawa nyo, ay tsak na tsak ko. Babalik ang inyong gana sa pagtatrabaho. At last but not the least, ito na lang po. Alam nyo, kung gusto nyo talagang bumalik ang gana nyo sa trabaho, isipin nyo na walang-wala talaga kayo. Balikan nyo yung panahon na kayo ay nag-uumpisa. Yung gutom na gutom at gusto nyo talagang magtagumpay. Pag bumalik kayo sa panahon na yon, alam nyo, ano mangyayari yan? Mawawala ang katamaran. Ang katamaran ay temporary. Kapag nakapag-set ka na ng goals, di ba, naintindihan mo kung bakit ka bumabangon araw-araw para labanan mo ang iyong tamad days, nako, lahat ng moments niyan ay mawawala. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi natin sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Driver at may-ari ng puting SUV na may peke umanong plakang numero 7 iniharap na ng LTO sa publiko. Bakit nga ba kasi sila pumasok sa EDSA busway at tinangkapang mambagga ng lady enforcer? Bagyong Marce, napanatili ang lakas habang patuloy na lumalapit sa kalupaan ng Northern Luzon. Resulta ng botohan para sa US presidential elections unti-unti nang pumapasok. Sino kaya kina Donald Trump at Kamala Harris ang magwawagi? At Piolo Pascual, life-changing daw ang ginawang pelikula kasama si Bossing Vic Soto. Ano kayang ibig sabihin niya? Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahuli na ang driver at may-ari ng SUV na may plakang 7 na nag-viral matapos na iligal na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang mambangga ng isang lady enforcer. Para sa update, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, sino itong driver at may-ari ng SUV?
Cheryl, lumutang na ang driver at ang may-ari ng luxury vehicle na nahuli sa EDSA busway na may plakang 7. Iniharap kanina ng Land Transportation Office sa media ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan at ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng sasakyan. Ayon sa LTO, mismong ang kumpanya at ang driver na ang lumapit sa kanila. At Cheryl, kinukwento ng driver, galing sila sa isang restaurant sa Parañaque noong linggo, sakay ang isa pang kapwa niya driver at dalawang investor ng kumpanya papunta sa isang mall sa Ortigas. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang kanyang tiyan, kaya niya naisip na ipasok ang sasakyan sa EDSA busway. Wala naman daw siyang intensyon na sagasaan yung enforcer ng DOTR SAIC na nandito sa kanya, Cheryl. Totoo ba yung bali-balitang may kamag-anak silang senador? Cheryl, kanina sa press conference dito sa Land Transportation Office, hindi kinumpirma ng isang opisyal ng Orient Pacific Corporation yung links nila sa isang senador. Pero alam mo, Cheryl, base sa pagre-research natin, itong Orient Pacific Corporation ay parte ng WELEX group of companies na pag-aari ng pamilya Gatchalian na kung saan nga ay bahagi itong si Senator Sherwin Gatchalian. Cheryl. Okay, yung plaka, peke nga ba yung plaka nila na numero 7? Cheryl, kanina pinapaliwanag sa atin ng LTO na yung plakang nakakabit doon sa sasakyan, yung dito sa Cadillac Escalade, wala raw attempt na kopyahin yung legal na plaka na protocol plate na 7 na ini-issue sa mga senador. So, hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talaga nagmamanufacture ng mga commemorative plates o itong mga ganitong klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero ito ay may karampatang parusa na unauthorized use of plate. Sherry. Okay, so commemorative plate na number 7, meron? Oo, tama, Cheryl. Kumbaga sa hindi siya attempt talaga to duplicate. Hindi niya kinokopya yung totoong protocol plate. So kumbaga sa dinisenyo lang niya siguro parang pinapaliwanag sa ating kanina ng LTO. Ito yung mga plaka na commemorative lang o yung parang temporary lamang. Okay. Of all the numbers, bakit gano'n yung numero na nagkataon pa na connected itong Orient Pacific Corporation sa mga Gatchalian? Na alam naman natin lahat, Senator Win Gatchalian is a senator. Oo, tama yan, Cheryl. Yan yung gustong malaman ngayon ng LTO, kaya mag-i-issue sila ng show cause order doon sa kumpanya para ipaliwanag ito. Kasi mismo yung kumpanya kanina, tinatanong din namin sila kung aware ba kayo, alam nyo ba na merong nakakabit na 7 na plate dito sa inyong sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 18 million. Ang sabi rin ng kumpanya kanina ay iniimbestigahan pa rin daw nila ito. Cheryl. Okay. May iba pa bang plaka na na-recover sa mga salarin? Cheryl, yan, wala na tayong nakuhang impormasyon dyan. Wala nang ibinigay na impormasyon ang LTO kung meron pa silang ibang plaka na nakuha mula doon sa kumpanya o doon sa sasakyan. Okay, Cheryl. ang kanyang rason ay sumakit ang kanyang tiyan. Itong driver ba ito? Yung driver ng company, yung nagda-drive? Tama, Cheryl. Company driver ito at yun niya, kinukwento nga niya, parang galing sa isang restaurant sa bandang Parañaque yung sakay ng sasakyan at ito ay dalawang investors di umano ng kumpanya at sila ay papunta doon sa isang mall sa isang mall doon sa Ortigas. Kaya hinatid lamang niya ang mga ito at yun niya, nagkataon daw na sumakit ang kanyang tiyan, kaya niya naisip na pumasok sa loob ng EDSA busway para nga naman daw mas mabilis yung kanyang pagmamaneho. Okay. Cheryl. Hindi naman excuse. Maraming ganyan ginagamit na. Lumang storya na yung ginagawang excuse na sumakit yung tiyan. Whether sumakit yung tiyan niya or hindi, alam niya na mali yung ginawa niya. Ano ang pananagutan? Anong mga kaso ang kakaharapin niya? Tama yan, Cheryl. Kanina nga, parang on the spot. Hindi ko alam kung optics lang ito. Sa harap namin ay tinikitan mismo yung driver sa salang reckless driving kung saan meron itong multa na 2,000 pesos. Ito yung parang attempt daw na saktan yung isang
lady enforcer na nanita sa kanya. Although sinasabi niya hindi naman daw niya sinasadya dahil automatic yung sasakyan. Kapag nabitawan mo ng konti yung preno, iaandar ng automatic yung sasakyan. Yung isa pang kasalanan na yung isa pang sanction na ipinataw sa kanya ay disregarding traffic sign. Kasi alam naman nating lahat bawal nga pumasok doon sa EDSA busway. Kahit may malinaw na signs na meron lamang mga authorized na sasakyan na pwedeng pumasok doon. At yun ay 1,000 pesos ang multa. At doon sa unauthorized use of plate, 5,000 pesos ang multa para doon, Cheryl. So yun lamang ang mga yun lamang ang mga kasong kakaharapin? Oo, Cheryl, tama yun. At yun nga, bukod pa doon ay pagpapaliwanagin din yung kumpanya kung bakit sila bakit sila gumagamit ng ganoong plaka. Cheryl. Regardless, kahit na commemorative, di ba? Sa commemorative plates ba ay both plates sa harap at sa likod ay dapat parehong di ba dapat mayroon yun talagang kung ano yung plaka ng sasakyan? Kasi both, di ba, front and back ay numero 7 yung makikita mo Oo, tama yun, Cheryl. Kaya yun yung iimbestigahan din ng LTO kung bakit, kung talagang commemorative plate lamang ito o temporary plate, bakit parehong bahagi ng sasakyan ay yun ang plaka. Alam naman natin kapag commemorative plate, dapat nandoon pa rin yung original na plaka ng iyong sasakyan. So yun yung magiging bahagi ng investigasyon ng LTO kapag nasamon nila yung mga kinatawa nitong Orient Pacific Corporation. Kailan daw haharap sa kanila itong Orient Pacific Corporation? At dahil, obviously, may violation, ano yung kakaharapin ng kumpanya? Because they should be responsible and monitoring, they should know na may ginagamit silang number 7 na, well, as they said, commemorative plate. Oo, tama yun, Cheryl. Sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung kailan naharap ito, no? Kasi yung show cause order ay hindi pa rin naibababa. So we'll know later on kung kailan yung mismong date. And tama ka, kailangan natin kulitin ng LTO tungkol dyan dahil kailangan managot itong kumpanyang ito doon sa maling paggamit ng plaka, Cheryl. Yung commemorative plate, binitbit ba nila para masuri? Kasi nung una, ang sinasabi ng LTO nung na-interview natin sa kanila base sa video, fake yung plaka. Ngayon, iba na yung storya. Posibleng commemorative plate. Oo, hindi pinakita sa amin kanina yung mismong plaka, pero yun nga ang paliwanag kanina ni LTO chief ay ito ay wala namang attempt na kopyahin talaga yung mismong protocol plate. So, yan yung mga kasama doon sa investigahan nila. Okay, isa rin, paano ba nagkakaroon ng lisensya or ng permit na mag-create o mag-produce ng commemorative plate? At saan nanggaling itong commemorative plate na 7? Kasi hindi ka naman basta-basta, di ba? Sabi mo nga, it's not an attempt na kopyahin yung mga ibinibigay sa senador. Bagkus ito ay commemorative plate. Pero hindi naman anyone can just make a commemorative plate, hindi ba? Oo, hindi ko lang alam yung mismong yung mismong patakaran ng ng LTO, pero last I've heard ay parang gusto ng LTO na totally i-ban na yung paggamit ng commemorative plate, pinagbabawal na yung paggamit. Hindi ko lang alam yung mismong batas ngayon, but in terms of yung paggamit ng protocol plates na 7, kanina na pag-alaman natin, Cheryl, hindi pala automatic na ibinibigay ito sa mga senador. Kasi each senator pala is assigned parang 2 pairs of plate. At iyon ay by request. Hindi siya automatic na ibibigay porque kay nanalo bilang isang senador. So, kailangang i-request din. So, yan yung mga titingnan nila yung guidelines sa paggamit. Although kung magkakaroon ng revision sa policy ng paggamit ng mga ito, ay nakadepende raw ito sa Malacanang or sa ating mga mambabatas. Dahil ang LTO daw ay tagapag-implement lamang nitong mga policies na ito at hindi sila yung gumagawa. Yung doon sa number of sets ng plates ng bawat government official na bibigyan, diba, ng special plates. Pero you might wanna look into yung sa commemorative plate. Paano ba? Meron ba talaga? May nag-apply? I don't know if you apply that. Meron ba nagpa-approve na
pwede silang gumawa ng commemorative plate na number 7. Sino ito? Ilan ang allowed sa mga commemorative plates na ganyan? 'Di ba? Kasi para alam natin, kasi sinasabi nila, it's not fake. So parang lumalabas, I mean, ano siya, legit yung kanilang plate na 7 as commemorative plate. Hindi lang as, someone from the Senate. Oo. Yun din, Cheryl, yung kaya nagkaroon sila ng multa na na 5,000 pesos for unauthorized use of plate dahil itong 7 na plate ay hindi talaga pinapayagan. Kung yung pagkakagamit ng 7 as commemorative plate ay hindi pinapayagan. It's inappropriate, kaya may multa rin ito na 5,000 pesos. Okay. Kamusta yung lady enforcer? Humarap din ba? Pinatawag din ba para makaharap nitong driver na ito? Kanina hindi, wala doon yung enforcer ng SAIC. Ang humarap lang sa amin kanina bukod sa mga officials ng LTO ay itong driver, isang official ng Orient Pacific Corporation at yung kanilang lawyer. Yun lamang yung humarap sa amin kanina, Sherry. Hindi na ba natin naitanong sino yung sakay nilang investors? Investors ba talaga? Kasi madilim eh. Oo, hindi nila dinivulge kung yung impormasyon kung sino ba itong mga ito, enforcer lamang, at tinanong din namin kung may liability ba itong mga to kasi di umano according to the enforcer ay nag-dirty finger itong pasahero na ito, di ba? Yung pasahero na katabi ng driver. Oo, kung yun ay yung pasaherong katabi ng driver, well, regardless, dahil pasahero ito, ay wala raw itong liability. Kahit nag-dirty finger. Oo, walang liability. At ang may liability lang talaga dito sa incident na ito ay yung driver at yung may-ari ng sasakyan. Unless na yung lady enforcer ang magkakaso sa kanila. Kasi di ba, tama yun. muntik na nga siyang mabangga at ganun pa yung pagtrato sa kanila, binastos pa, walang respeto, pwede rin. That's the side naman ng MMDA. Tama ba, Gerard? Hindi MMDA ang involved dito. SAIC. Tama ka, Cheryl. Magandang itanong yun. Kung meron bang liability rin yung pasahero na isa. Kasi parang para kang hindi mo ginagalang yung officer of the law, yung traffic enforcer na nagpapatupad lamang ng batas trapiko. So magandang itanong yun sa SAIC kung anong balak nilang gawin dito sa insidenteng ito. Alright, patuloy na lamang nating babantayan yung development nga nitong kasong ito. Alright, maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa iba pang balita, mismong si Pangulong Marcos ang naghatid ng ayuda sa Bicol kanina. Pinapatutukan din niya ngayon ang mga flood control projects sa rehiyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Para sa mabilis na pagbangon ng mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine sa Bicol Region, namahagi ng tulong ang pamahalaan. 50 milyong pisong tulong ang inihatid ng Office of the President para sa lalawigan ng Camarines Sur. Tigsa 10,000 piso ang tinanggap ng mga magsasaka, mangingisda at residente na apektado ng kalamidad. Hindi po na iba sa atin ang madaanan ng bagyo. Ngunit itong nakaraang hagupit ng Bagyong Christine, talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Sabi ng Pangulo, climate change ang dapat paghandaan. Kung maaari lang, papalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya't paghahandaan na lang muna natin. Muling inatasan ni PBBM ang ahensya ng gobyerno na kumilos para maiwasan ang malawakang pagbaha. Pinatututukan niya ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Pinatutulong din ng Pangulo ang DENR, DPWH at LGU
para matiyak na integrated o magkakakabit ang mga proyekto sa rehiyon. Ang Department of Trade and Industry inatasang siguruhing matibay ang mga materyales na gagamitin sa mga infrastructure project. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Hindi naman nawala ang pasasalamat ng Pangulo sa mga kapitbahay na bansa sa Asya sa pagpapaabot ng tulong sa Pilipinas kasunod ng Bagyong Christine. Bukod sa Camarines Sur, hinatiran din ang tulong ng pamahalaan ng Albay. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Halos triple ang itinaas ng presyo ng mga gulay mula Benguet kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine at Leon. Kasabay nito, minamadali na ng Department of Agriculture ang pagpapalabas ng indemnification payment para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyo. Kaugnay niyan, makakausap natin si Assistant Secretary Arnel De Besa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Ay, magandang tanghali, Cheryl, sa lahat na nakikinig at nanood. Magandang tanghali. Sek, marami po ang umaaray talaga naman sa mahal ng presyo ng gulay. Abay, hanggang kailan po kaya ito magtatagal? Malaki yung binaba, Cheryl, nung dinideliver ng mga vegetables dito sa Metro Manila. Bukod na rin, dahil na rin ito doon sa Bagyong Christine, umabot sa 2,892 metric tons yung reduction sa volume ng supply dito sa Metro Manila. Kaya inaasahan natin na magkakaroon ng mga 10 to 15% na increases sa presyuhan ng gulay. Itong mga reduction na to ng supply ay nanggaling sa Cordillera, dito sa Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon. At inaasahan natin ito mga 1 to 2 weeks na merong ganitong pagtaas. Temporary lang naman ito at mabilis naman ang recovery sa mga gulay, Cheryl. Hindi naman po kaya ito aabot hanggang Pasko, ASEC? Hindi naman, Cheryl. Lumalakas ang demand. Yan ay natural na reaction pagdating ng holiday season. Meron namang mga ibang lugar tayo na pagkukunan ng gulay na hindi naapektuhan ng Bagyong Christine, lalo na rito sa bandang Visayas at Mindanao. Ano po ang mitigation measures ng ahensya sa mahal na presyo ng gulay? Patuloy pa rin yung ating pagpapalakas na production dito sa ating gulayan. As I mentioned, mabilis man ang recovery ng gulay. In 2 weeks, maroon na rin tayong mga pagkukunan din sa ibang mga lugar na hindi nga naapektuhan ng Bagyong Christine, ng Leon at saka nitong Marso. Din po ni Pangulong Bongbong Marcos na yung mga apektadong lugar ay lagyan agad-agad ng kadiwa centers. Kaya po ba? Yes, nagutos na rin niya ang ating Pangulo at ang ating kalihim Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na maglagay ng mga kadiwa centers lalo na rito sa mga apektadong lugar sa pagkikipagugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan at ang mga farmer cooperative and associations natin. Pag-usapan din po natin itong insurance, ASEC, para sa mga magsasakang na apektuhan ng Bagyong Christine. Kailan po aasahang mailalabas po yung payment? Sa ngayon ay nakapaglabas na ng 24.4 million indemnification o insurance claim dito sa naapektuhan sa Bicol region. Parte ito ng 667 million na insurance payments to about 86,066 farmers apektuhan ng Bagyong Christine. So itong 24.4 million na nailabas na sa Bicol region ay para sa 2,644 na mga insured na mga magsasaka dito nga sa nasabing rehiyon. Ilan po ulit, ASEC, yung magsasaka ang makakakuha ng insurance payment at magkano po yung pwede nilang makuha? Sa kabuuan ay sa initial na pagtaya ay 86,066 farmers, about 667 million, kulang-kulang 10,000 piso bawat isa matanggap ng ating mga magsasaka dito sa indemnification o insurance claims na ibibigay ng Philippine Crop Insurance Corporation. Magkano po bawat magsasaka makukuha, ASEC, ulit? Almost 10,000 pesos ang marireceive nila. Sapat po ba yun? Ano pa pong tulong ang pwede pong makuha nila? Bukod dito sa insurance claims ay yung ating 541 million na preposition ng mga binhi
ng palay, mais at gulay kasama na mga pataba doon sa mga apektadong lugar. Meron din tayong 1 billion pesos na quick response fund para sa rehabilitasyon at recovery ng mga affected na lugar. At naglabas din ang Agricultural Credit Policy Council ng 500 million pesos para doon sa tinatawag natin na Survival and Recovery Loan Program na nagkakahalaga naman ng 25,000 pesos para sa mga apektadong magsasaka at mangisda. At pagkulang ito ay dagdagan din ng ECTC. Ano naman po yung hindi sakop ng insurance, yung lupain? Anong tulong din po ang ibibigay sa kanila ng pamahalaan? Doon sa nabanggit ko, yung mga na ini-identify ko na mga interventions, lahat ng mga magsasaka ay kabilang diba, sa apektado, regardless kung sila ay insured o hindi, ay makakatanggap nitong preposition ng mga binhi na 541 million doon sa Quick Response Fund, Rehabilitation and Recovery ng mga affected na lugar. Ay kasama rin sila doon. Ganoon na rin doon sa ating Survival and Recovery Loan na 25,000 pesos ay kasama rin sila doon. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Susunod, bomb threat bumulabog sa pagsasara ng botohan sa Washington, D.C. sa Amerika. At aktor na si JC De Vera na bibida sa isang romantic drama movie, magkakasama natin dito sa studio live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Unti-unti na ang pumapasok ang resulta ng botohan sa pagkapangulo sa Amerika. Dito po sa ating interactive map mula sa Reuters News Agency, makikita ang mga states na nakakulay pula. Ito po yung mga bumoto pabor kay former US President Donald Trump. Katulad na lamang dito sa Texas, marami sa Idaho, sa Utah. Samantala, yung mga nakikita naman po nating kulay asul, katulad dito sa Washington, nakapapasok lamang dito sa Colorado at sa New York, ayan po yung mga bumoto sa Democrat candidate na si US Vice President Kamala Harris. Yung nakikita nating medyo kulay gray, ibig sabihin po niyan ay reporting na or they're about to transmit yung resulta ng botohan dyan sa mga state na yan. At isa sa mga pinaka-hinihintay na resulta ay ang sa Pennsylvania. At kanina naman po, bago magsara ang botohan sa Washington, D.C., nayanig pa sila ng tangkang pambobomba. Live mula sa Washington, D.C., magbabalita si Jovi Francisco. Jovi, kumusta dyan? Cheryl, magandang gabi mula dito sa Washington, D.C. Update lamang at tungkol sa sitwasyon ng dalawang kandidato na inaantabayanan natin kung ano at ilan yung mga papasok na boto sa kanila. Ha? Si dating Pangulong Donald Trump ay nasa Florida at merong watch party doon. Samantalang si Vice President Kamala Harris ay nandito sa Washington, D.C. Sa may Howard University. It's like mga 4 stops away mula dito sa sentro ng D.C. At nandoon yung kanyang mga supporters, may watch party dito. Pero hindi pa daw nagpapakita si Vice President Kamala Harris doon at sinasabi na ang kanilang word na ginagamit ay may silence from the headquarters because they're still crunching the numbers na pumapasok. Tulad nga ng pinakita mo sa iyong wall ngayon bago tayo pumasok. Pero yun na nga, ngayong hapon ay maghapon nga tayong nagbantay ng pagboto ng mga taga-Washington, D.C. At bago nga nagsara yung botohan sa Martin Luther King Public Library dito po sa Washington, D.C. ay kinailangan pong palabasin ng mga otoridad ang mga botante at media mula doon sa voting venue. Ito ay dahil sa isang bomb threat at sandali lang naman ito naantala
Cheryl, yung pagboto nila dahil agad din namang nag-resume yung botohan matapos dumating ang mga pulis para masigurong walang dapat ipangamba ang lahat ng naroon. Isa lamang ito sa maraming bomb scare na naganap sa iba't ibang parte ng Amerika. At sa iba nga lang ay medyo tumagal yung pagkaantala ng botohan. Samantala ngayong gabi naman habang hinihintay yung pagsasara nga nitong botohan sa iba't ibang polling precincts ay medyo may napuna tayo habang tayo nagla-live kanina, Cheryl, doon sa US Capitol. Kapuna-puna kasi naging mahigpit yung pagbabantay doon at ito ay para maging mahirap na naman daw yung pagtitipon ng mga tao dyan tulad nung naganap noong January 6 na insurrection na kailangan tinatawag. At habang inaantay din natin ang resulta ng botohan ay nakausap natin si Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez. At ang sabi niya sa interview, medyo mahaba interview pero isang parte doon, kahit sino daw ang manalo sa halalan na ito at sila'y nag-aantabay din at nag-monitor tulad natin, manatili daw na matibay ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. The excitement coming from the Filipino-American community is the fact that as you know, elections for us Filipinos has always been one of, it's probably a continuing, it's like a celebration, so to speak, in one way or the other. But most Filipino Americans look at this election as an opportunity for them to express how they feel about their current situation, like for instance, on the issue of the economy, of course, is very important for many Filipino Americans. The issue on the immigration. Alam mo, Cheryl, sinabi rin sa atin ni Ambassador Romualdez na sila ay bilang embahada ay naghahanda na sila ng congratulatory note or message kung sino man ang lalabas na mananalo doon sa nag-race to 270 na dalawang kandidato. Jovi, as of this time, ang nakikita natin sa ating latest feed ay si Kamala Harris, Vice President Kamala Harris, ay mayroon ng 165 electoral votes. Samantalang nangunguna pa rin si dating President Donald Trump with 211 electoral votes. Pero masasabi ba natin na napakaaga pa para malaman kung sino talaga yung mananalo? Ano-ano pang mga state ang hindi pa pumapasok o yung pinakamahalagang binabantayan na magiging advantage dito sa dalawang kandidato? Magiging general ako sa sagot ko dyan, Cheryl, based doon sa pag-monitor natin sa iba't ibang local media na nag-aantabay din dyan sa pagpasok ng mga boto. Too early to call ang karamihan doon sa mga inaantabayanan pa. Pero sabi nga nila, kaya tahimik daw, hindi dahil walang pag-asa na yung kampo or yung headquarters ni Vice President Kamala Harris. Ito ay dahil nais silang masiguro dahil may hope pa sila na yung mga natitira na hindi pa talaga or hindi pa nakokol na mga lugar ay mapupunta sa kanila. So yun ang inaantabayan. Sabi nga nila, Cheryl, ngayon ay 11:38 ng gabi dito. Wala daw tulugan kasi hindi katulad ng nakaraang eleksyon nila na umabot hanggang weekend ng bilangan. Ito ay pwedeng, sa bilis nito ay pwedeng may maganap na maya-maya o madaling araw. Okay, hanggang anong oras or mga ano ang tansya natin, anong oras natin malalaman ang resulta? Sa nakita ko doon sa iyong wall ay parang meron lang inaantabayanan dyan at least 3 yata ng mga swing states or battle states na kailangan nating tignan kung papasok na ngayong magdamag. So, Cheryl, walang tulugan. Hayaan mo, kahit matulog ka, magbabantay tayo dito. Ikaw ang hindi matutulog. Kasi kami gising at naghihintay dito. Pero tama ba, Jovi, na isa sa pinakamahalagang state at binabantayan ay ang Pennsylvania? Yes, Cheryl, because 19 electoral votes ang manggagaling doon sa estado na yon. At alam mo ba na hindi ko lang kung isa ka sa nakwentuhan ko na na-anchor dito sa mga nakalipas na araw. Kasi dapat tong Sunday wrap up na ng kanilang pagkakampanya, both camps.
Pero isipin nyo, ginamit pa nila yung huling araw, yung Lunes, bago itong Tuesday na botohan. Ginamit nila yung Monday para maglibot pa sa Pennsylvania. Ganun ka-importante yung state na yan. Dahil sa dami na makukuha ang electoral votes dyan, hindi na kailangan pabayaan. Sa binalik-balikan nila yan o sinuyod nila nung buong Monday na yan. At doon dito sa nakikita mo pa, na monitor mo pa, maliban dito sa Pennsylvania, ano pa yung hindi pumapasok na malaking maitutulong sa kandidato? Paano ko ba? Sorry, hindi ko nakikita yung chart mo. Okay, pero we still have Arizona, at New least, Mexico. Yeah, Arizona. That's Arizona is also important. Mm-hmm. Oh, okay. So, well, Yeah. sige, lahat tayo ay naghihintay. Sinusubukan ko lakihan yung yung chart, pero hindi ko sa malakihan. Pero anyway. Okay, we still have, wala pa ang Nebraska, Wisconsin, ang Michigan. Ito ba mga mahahalaga? Pero I think, sabi mo nga, dito tayo sa Pennsylvania at Arizona pa. Yeah, yung dalawang yun. Pero sabi nga, parang sa estado ngayon, mas marami na yung boto doon sa pula kaysa doon sa blue, mukhang kailangan bantayan na hindi na lang yung Pennsylvania sa Arizona, kundi yung iba pa na pwede makadagdag doon sa kakulangan ng needed 270 votes. Alright. Maraming salamat for the update, Joey Francisco, live mula sa Washington, D.C. Nakabantay din ang US Embassy sa magiging resulta ng US presidential elections. Live mula sa US Embassy, magbabalita naman ang ating mobile journal na si Merymon Reyes. Merymon, kumusta ang mood dyan sa watch party? Cheryl, napuno ang Grand Ballroom na ito dito nga sa Makati ng mga political enthusiasts, mga bisita, even mga diplomats para nga makita real-time kung kumusta ang nangyayari sa vote turnouts, lalong-lalong mainit ngayon ang laban ngayon para sa presidential elections. Magkalaban dito itong si US Vice President Kamala Harris ng Democrats at saka si President re-electionist hopeful Donald Trump ng Republicans. As of sa pagmumonitor natin ngayong tanghali, lamang nga si Trump sa Electoral College votes with 211. Samantalang si Harris naman ay mayroong 165 mula sa mga estado na so far ay tapos na ang pagbibilang sa kanilang mga boto ayon sa international news agencies. Sa kabuuan, Cheryl, 538 nga yung pag-aawaya o paglalabanan na college votes na kailangan makuha. At yung unang makakaset, 270 ang magwawagi. Bukod sa real-time monitoring, mayroon ding education booths dito kung saan maaaring matutunan ng mga guests kung paano nga ba nag-work ang party system, election system, even yung voting rights sa Amerika dahil ibang-iba nga ito kumpara sa atin sa Pilipinas na madali lang malaman o tignan by popular vote kung sino ang mamamahala. Ayon din kay US Ambassador Mary Kay Carlson, whether Republican or Democrat ang mananalo, pananatilihin pa rin daw nga ng US ang maigting na relasyon sa Pilipinas, especially din daw sa Indo-Pacific. Supposedly, pagpatak ng gabi sa US ay makikita na ang mananalong presidente o baga maitatanghal na. Pero minsan umaabot pa kasi ito ng araw dahil sa pagbibilang pa ng mga ibang estados. Kaya patuloy natin tututukan yung vote turnout dito, Cheryl. And so far sa pagmamonitor natin, hindi pa klaro ang results mula sa states ng Nevada, Alaska, Hawaii, and yung ibang states naman kung saan naglilid itong si Donald Trump ay sa North Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Arizona. Samantala for Harris naman sa Maine, sa New Hampshire, sa Virginia, New Mexico. And isang magandang balita nga raw para sa supporters ni Harris ay nakuha niya ang electoral votes ng California. Pero so far, Cheryl, yun pa lang ang latest updates natin mula rito at katatapos lang din ng watch party. Cheryl. Maraming salamat, Merymon Reyes. Wala raw palang kaalam-alam ang halos kalahati ng mga botante sa BARM sa magaganap na parliamentary elections sa kanilang lugar sa susunod na taon. Kaya ang COMELEC may ikinakasang voter education. Magbabalita si Mon Gualvez. Tuwing eleksyon, walang mintis daw kung bumoto ang tinderang si Laila sa bayan ng Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Pero hindi raw alam ni Laila na makasaysayan pa lang susunod na botohan sa kanilang rehiyon dahil sa kauna-unahang parliament election. Wala akong alam sa parliament eh. Kasi ang nagtitinda lang ako, hindi ako masyadong
COMELEC na mismo ang nagsabi nasa 54% lamang ng mga botante rito sa BARM ang may alam sa mangyayaring parliamentary elections ayon sa isang pag-aaral. Bagay na nakahanda raw tugunan na ahensya para mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga taga rito. Bukod sa mga uupo sa LGU, boboto rin ang mga taga Bangsamoro ng mauupo sa kanilang parliament. Ito ang kanilang bersyon ng Kongreso na siyang gagawa ng mga batas para sa Bangsamoro Region. Pero higit sa lahat, pipili rin sila sa unang pagkakataon ng mga mananalo sa parliament ng Bangsamoro Chief Minister na mamamahala sa buong rehiyon. Kaya simula Disyembre, magsasagawa ng roadshow ang COMELEC para sa voter education sa BARM. Sa huling bilang, 13 na ang naghain ng COC para sa Parliament District Representative. Ayon sa Bangsamoro Organic Law o BOL, 80 dapat ang posisyong kailangan punan sa Parliament. Pero dahil 7 distrito ang nasa sulong na hindi nakabilang sa BARM, 73 na lamang ang pagbobotohan. Regardless as to whether it's only 73 and not 80. Hanggat wala namang batas na nagsasabing dapat ay ganito o ganyan, itutuloy po namin ang halalan. Sabi rin ng ilang nais tumakbong political party sa rehiyon, overdue na raw ang parliament election na dapat ay noong 2022 pa base sa BOL. Dapat talaga yung maging mandato ng lahat ng upo sa parliament, dapat manggaling na sa tao, not by virtue of appointment. So, kumbaga, dapat itayo na natin bilang Bangsamoro yung dignity natin to rule ourselves. Kahit ang dating tagapagsalita ng MILF na si Id Cabalu, hindi sang-ayon sakaling ma-extend pang pamumuno ng Bangsamoro Transition Authority. You know, our people had been deprived of the services that they deserve. This time around, billions ang tinatanggap natin na pera mula sa national government. Wala tayong nakikitang konkretong resulta. Nadiskubre naman ng COMELEC na aabot sa halos 1 milyon ang may double o multiple voter registration sa buong bansa. Bagamat papayagan pa rin naman silang bumoto sa isang ititirang account na katakdang imbestigahan at kasuhan ng mga sangkot, posible silang maparusahan ng hanggang 2 taong pagkakakulong. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Hola mga kapatid, isa pong romantic drama movie ang aabangan ngayong buwan na pinagbibidahan ng mga seasoned artists. Isa na dyan, syempre, very familiar tayo. JC De Vera, kasama niya dito si Rian Ramos at Tom Rodriguez. At syempre, yung taya ngayon dito sa studio, nag-iisa, di ba? Na si JC De Vera. JC, thank you for gracing us. Yes, thank you for having me. Good afternoon sa inyong lahat. And sana po mapanood nyo ang aming pelikula. And anong pelikula ito? Yes, the title is Wag Mo Kong Iwan. It's under Ben Tria Productions. This is directed by Joel Lamangan. Wow. Grabe, sobrang bigatin nito, no? Tsaka gusto ko lang sana sabihin, reunion na yun ni Rian after more than a decade. Yes, last time na nagka-work kami was 2008. Tapos, syempre, naglipat-lipat din tayo ng network, no? So, hindi na natin siya nakatrabaho. This is the only time ulit na nakita kami. After a long time. How was it working and rekindling an acting relationship with Rian? Syempre, nung nakita kami ulit, we were both nervous and ang daming, alam mo yun, feeling in. Kasi nga, hindi na namin kabisado isa't isa pag sa trabaho. Pero it turned out well. Naging comfortable kami. Tapos, magaling pa rin siya. And very, very professional. Just like Tom. Si Tom din kasi nakasama ko siya dito rin sa TV5. Tapos, ganun din. Alam mo, konting chikahan, konting catch-up, tapos naging comfortable. And actually, nakakatuwa kasi we do know that you recently renewed your contract with ABS-CBN. Yes. Congratulations. 11th year as a kapamilya. Yay! Tama ba? Thank you. Ganun na pala kabilis yun. Matagal na ako sa industriya. Oo. Hindi, kasi huwag natin bilangin yung bago pa noon. Dahil nag-TV5 ka din, nag-GMA ka din. Bago noon, di ba? Pero parang bagets sa bagets pa rin. But it's so good to see that ang dami pa rin naka-line up na projects. You just did one last year here with TV5. Diba? Yung nag-aapoy na damdamin. Ayan. And that's with, of course, Jane and Rhea. And right now, kaka-announce lang, Nobody, kasama ka rin. Yun. Ay, grabe! Saktong-sakto. Yun yung magandang blessing na ibinigay sa akin for this year. Kakatapos na ng contract signing, so that's gonna be another 2 years of more opportunities for me. Tapos, in-announce nila just today, na yun nga, makakasama ako kay Gerald Anderson dun sa series niya na Nobody. And I'm really excited about it kasi different yung character dito. Wait, what can you share so far? Wala akong ma-share. Kasi
Hindi siya si Nobody. Nakausap namin si Gerald tungkol sa kung sino nga ba si Nobody, di ba? Kasi nga parang antindi ng pagdadaanan niya na hindi ko alam kung mawa-wipe out ba tong memory niya o tapos may sasalbahin siyang tao. Action suspense. Yun nga, di ba? Saan ka dito? Kaaway ka ba dito ni Gerald? Magkakampi ba kayo? Yun yung antayin natin na i-announce muna nila JRB Creatives. Under JRB Creatives bago ako makapagkwento, pero definitely it will be a different JC. Mas maraming exciting moments na makikita nila ngayon. Syempre, the reason why I was signed, I guess, by ABS kasi nga mahilig ako tumanggap ng mga challenging roles. So itong role na gagawin ko dito sa Nobody, talagang very challenging and very different. Pero I'm sure ito yung pinaka-challenging. Ang pangatlong beses sa pagiging ama. O, di ba? Yeah! Congratulations! 3 times the charm. Kamusta yung wife mo ngayon? You're expecting your third. Ganun-ganun na lang yun. Ang bilis ng panahon. Ito matanda rin naman. Pero yung edad lang. Pero yung itsura, hindi naman masyado. Hindi. Lalaban natin yan. Yeah. How is she? Pang ilang month niya na to? Going 5th. So, next month, malalaman na namin yung gender ng baby namin. She's okay. She's still very beautiful sa pagbubuntis niya. And yung 2 kids ko naman, they're both really healthy right now. The other one is studying. Tapos yung isa, alam ko, feeling ko nanonood siya ngayon. Si Laura. Hi, Laura! Yeah. I love it. But congratulations sa lahat na nangyari sa buhay mo at magkikita pa tayo. Dahil namin pa po niyang ipopromote gaya ng pelikula na ito. Kailan ba namin ito mapapanood, JC? Please promote. Yes, guys, ang Wag Mo Kong Iwan, ipapalabas po siya this November 27 sa lahat po ng cinemas. Meron kaming premiere night. Kung gusto niyo po kaming dalawin doon sa Gateway Mall sa November 21 po yan. At ano pa ba? Meron kaming i-announce, of course, yung mga mall shows namin, yung mga ibang guestings namin, i-announce namin through our social media. And in advance, maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta. And again, this is under Bentria Productions and directed by Joel Lamangan. Thank you so much, JC De Vera, everybody. At syempre, meron pa tayong round 2 dahil nakausap naman natin ang Korean superstar na si Ji Chang-wook. May kakaibang role din po siya na gagampanan sa bago niyang serye. Abangan niyo po yan. Working na pero mahilig pa rin bumili ng laruan. Bilang koleksyon ang ilan sa atin. Paraan daw kasi nila yan para i-heal ang kanilang inner child. Umagawa yung mga bagay na hindi nila nagawa noong bata pa sila. Kayo, paano nyo hinihil ang inyong inner child? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Gumala po, sir. Kasi nung bata ako, lagi lang ako sa bahay. May wait yung nanay ko, yung tatay ko. Ngayon, syempre, pag may trabaho ka na, hindi ka naman na nakakagala. Busy ka na, ganyan. So, yun lang. Bata po, hindi po nagagawa yan, sir, yung gumala. Lagi na nasa bahay. Kasi dati po kasi walang-wala eh. Parang ngayon po, pag nagkatrabaho na po, ayun. Opo, palapit ako sa mga anak ko po. Mahalin nila ako hanggang sa tumanda po ako. Kasi yung ngayon po sa nangyayari sa akin po ngayon. Isang nanay ko po ngayon kasi hindi ko na kailan ko sila hindi ko alam kailan po siya makakasama sa huling hilingan niya po. Traveling po to different places, ganyan. Tapos yun, magpunta sa mga playground kasi hindi kami nagagawin dati dahil hindi pa naman able, ganyan. So yun. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Hinarang ng mga pulis ang isang bangkang may dalang mga buhay na baboy sa Carmen, Cebu. Yan at iba pang balitang dako sa pagbabalita ni Dale Israel ng One News Cebu. Ayon to Sheryl, hinarangan ng pulis kahapon ang 27 mga buhay na baboy na sakay sa pump boat sa barangay East Pugon sa bayan ng Carmen, Cebu. Ayon sa Regional Maritime Unit 7, walang permiso ang MBCA Two Sisters na dumaong sa Pugon East. Wala rin itong maipakitang mga dokumento sa pagtransport ng mga baboy. Strikto pa naman ngayon ang pagpasok ng mga baboy sa probinsya para maprotektahan ang 12 billion pork industry ng Cebu na sikat sa pagluluto ng Cebu Lechon.
Sinabi naman ng dalawang sakay ng pump boat na galing daw sa Barangay Esperanza sa bayan ng San Francisco, Cebu, sa Camotes Islands ang mga naturang baboy. Sa ngayon ay naka-hold pa rin ang mga baboy at ang dalawang sakay ng MBCA Two Sisters. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, patay ang isang 28 anyos na lalaki sa pananalaksak sa sitio Hillside sa Barangay Talamban sa Cebu City. Base sa investigasyon, ang suspect ay kasamahan sa bahay ng biktimang si Denmark Inocando na naggalit dahil nakipag-inuman umano ito sa live-in partner ng suspect na si Vincent Valdez. Kahit duguan, nakatakbo pa patungo sa bahay si Inocando sa kanagsumbong na sinaksak siya ni Valdez sa isang eskinita. Sinubukan pa itong dalhin sa Cebu City Medical Center pero diniklarang dead on arrival. Madali namang nakatakas ang suspect na tinutugis na ng mga pulis ngayon. Kini mga balitang dako nga atong nahipos karong adlaw gikan dinhi sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu. Samantala, sa lagay ng panahon, lumakas pa ang Typhoon Marce habang palapit sa Northern Luzon. Huli itong namataan sa silangan ng Tuguegarao sa Cagayan. Posibleng ngayong araw nito maabot ang peak intensity habang nasa Babuyan Channel. Sa ngayon, nakataas ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang signal number 2 naman sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Apayao. Signal number 1 naman ngayon sa Ilocos Provinces, Abra, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Benguet. Ganon din sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern portion ng Aurora. Round 2 na po tayo na showbiz for the go. Ang Oppa heartthrob na si Ji Chang-wook sa pagganap ng mga interesting characters. At yan ang aabangan nga sa bago niyang K-drama na Gangnam B-side. Nakatsikahan natin siya at ang cast ng Gangnam B-side. Narito po ang report. Kakaiba na naman ang pinasok ng isa sa pinaka-K-Oppa heartthrob ng bansa na si Ji Chang-wook. As misteryosong mamasan si Yoon Gil-ho, naganap niya sa bago niyang serye na Gangnam B-side. Sa tsikahan natin sa kanya, hindi raw siya takot na mag-reinvent sa kahit anong challenging role na ibinibigay sa kanya. 사실 제 기분이나 상태에 따라 매번 달라지기도 하고요. If it looks interesting and fun, I choose to do it. And it also depends a lot about how I feel at the moment, what my situation is. And depending on that, I would choose a project. So it's solely based on myself. And I also choose projects based on the things that I wanted to express. Kasama rin ni Ji Chang-wook ang mga bigating K-drama stars na sina Jo Woo Jin na sumikat sa Narco Saints at Goblin, Ha Yun Kyung na tampok din sa Extraordinary Attorney Woo at ang K-rapper musician na si Bibi o Kim Yong-so. Ang ilan sa kanila, nagkatrabaho na rin dati, gaya ni Bibi at Chang-wook sa The Worst of Evil at si Chang-wook at Jo Woo Jin sa Hard Hit. 네, 오랜만에 다시 만나서 너무 반가웠고요. Yes, it's been a while since I've worked with Chung before, so it's really nice to be reunited with him again. If I was drawn to his sparkly eyes before, I think this time around, when shooting Gangnam B-side, we were really drawn into his versatile charms. You know, his whole entire body was equipped with charms, if I might say. So, and also his basic instinctiveness and his immersiveness actually helped me act as well. Mapapanood ang Gangnam B-side ngayong araw sa Disney Plus Philippines. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At mga kapatid, 48 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.